Morning, my dear brothers and sisters. In every Mass, after the final blessing, the priest would always say, "The Mass is ended, go in peace," or any of the variations. The Eucharist has been offered, go in the peace of Christ. Tapos na ang misa, humayo kayo, magsiuwi na kayo. But my dear brothers and sisters, before we can send people as priests, there must be first a gathering. Wala naman pwedeng humayo kung walang nagtipon. Kaya nga noong panahon ng pandemic, nung pandemya, nung walang tao sa loob ng simbahan, kundi ang pari at ilang mga nagsisilbi sa misa, parang ang hirap sabihin sa katapusan ng misa, humayo kayong mapayapa. Sinong hahayo? Wala ngang tao sa loob no? And my dear brothers and sisters, the calling and the sending is what we find in the gospel of today. Jesus summoned the 12. He called the 12 to himself and began to send them out two by two. There was a calling, call to assembly, and there was sending. Mga minamahal kong kapatid, pagnilayan nga natin yon. Ang una ay si Jesus ang tumatawag sa inyo para magtipon-tipon. Hindi kayo bumangon kanina at nag-ayos ng katawan, ng mukha, ng sarili, nagbiyahe papunta dito para makita ako. I hope not. O para makita si Father Biel. Hindi. Kaya kayo nagpunta dito sa katedral ay sapagkat gusto nyong dumalo sa misa. Gusto nyong tumugon sa tawag ni Jesus. Si Jesus ang nag-aanyaya sa inyo. Si Jesus ang tumatawag sa inyo. Hindi si Father Rolly. Hindi si Father Biel. Kaya, huwag kayong mamimili ng pare. Yan kumisan ganyan no? Sino ba magmimisa? No? Ay, hindi ko type. No? Sa susunod na lang na misa. Hindi. Hindi kayo nagsisimba sa pari. Nagsisimba kayo sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang tumatawag sa inyo. Ang Diyos ang nag-aanyaya sa inyo. Come to the church. Gather together. I hope that is clear to everyone. It is the Lord calling us to gather. Pero mga ginigili kong kapatid, hindi lamang pagtitipon. Matatapos ang pagtitipon, matatapos ang pakikinig natin sa salita ng Diyos, matatapos ang pagtanggap natin ng banal na komunyon, matatapos ang ating pagsamba sa lingguhang pagdiriwang ng banal na misa, pero hindi kayo dito titira. Wala akong ipakakain sa inyo. Pagkatapos ng misa, lalabas kayo, uuwi sa inyong mga tahanan, pupunta sa inyong mga dapat puntahan. At anong dapat na mangyari? Kung ano yung ipinagdiwang natin dito, kung ano yung pinakinggan ninyo dito, kung ano yung natutunan ninyo dito, dapat ninyong ipahayag. Doon tayo nagkukulang. Sa maraming Katoliko, natatapos ang kanilang obligasyon sa pagsisimba. Nakapagsimba na ako, tapos na, nagampanan ko na ang aking obligasyon. Mali yun.
Hindi natatapos ang obligasyon ninyo bilang Katoliko dito sa loob ng misa. Hindi. Sapagkat kung ano ang inyong natutunan, ano ang inyong napakinggan, anuman ang inyong tinanggap, ito'y dapat ninyong dalhin kung saan man kayo pupunta at doon ito'y inyong ibabahagi. I repeat, your obligation does not end here. You have fulfilled your Sunday obligation to attend Mass, yes, but you have to continue proclaiming the mission even after the Mass. Kaya nga, sabi dito sa Ebanghelyo, Jesus summoned the 12 and began to send them 2 by 2 with a very concrete mission to make the presence of God felt by people. Kaya ano sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo? The 12 drove out many demons and they anointed with oil many who were sick and cured them. Ang mga alagad ay isinugo ni Jesus upang sa pamamagitan nila nung 12 ay maramdaman ng mga tao na ang Diyos ay kasama nila. Sana malinaw yon. Kaya kayo, pagbalik ninyo sa opisina bukas o sa paaralan, dapat dala-dala ninyo si Jesus. In the way you deal with one another, in the way you deal with your work, in the way you deal with your studies. Hindi yung Lunes na Lunes nagrireklamo kayo. Lunes na Lunes ay nakasimangot kayo. Kasisimba nyo lang ng Linggo Hindi. Dapat yung kagandahang tinanggap ninyo, ang kabutihang tinanggap ninyo nung Linggo, ay baunin ninyo sa pagpasok ninyo sa Lunes. O kaya sa pagbalik ninyo sa inyong mga bahay. Alam niyo, kuminsan, may mga kasambahay, no? Yung mga kasambahay, well, ang tawag natin nung araw mga katulong, pero ngayong kasambahay. May mga kasambahay na kuminsan nagrireklamo, nako, yung amo ko, simba na simba yan kung araw ng Linggo. Pero pagdating dito, mura ang aabuti namin. Hindi nyo pa pala natatapos yung pinagagawa ko? Bago ako umalis para magpunta sa misa, ganito na biniling ko sa inyo, gawin nyo to, gawin nyo to, gawin nyo to. Nakapagsimba na ako, hindi pa rin ninyo natatapos, hindi pa rin nyo nagagawa. Kasi simba lang nun. Doon tayo kumisan nagkukulang. Once we have been gathered, we are sent. And when we are sent, we are reminded that we represent the Lord in our midst. Ganyan tayo makakahikayat ng maraming magsisimba. Medyo puno ang katedral ngayon. Kaulang lang ng kaunti sa mga gilid. Pero huwag kayong masyahan, no? Ilang porsyento lang tayo sa bilang ng Katoliko sa Pilipinas. Marami sa mga Katoliko wala dito sa loob ng simbahan. Yung iba tulog pa. Yung iba nasa luneta. Yung iba nasa palengke. Hindi bahagi ng kanilang araw ng Linggo ang pagsisimba. Bakit kaya? Baka ang isang dahilan ay tayong mga nagsisimba, hindi nagdadala ng mabuting balita sa kanila. Bigyan ko kayo ng example. Paano nyo malalaman na yung isang tao ay tapos ng kumain? Yung hindi pa kumakain, ganito ang muka.
Pero yung kumain na, ganito ang muka. May mantika pa. Diba? May difference. Sa mga handaan makikita mo yan Yung mga hindi pa kumakain, namumutla. Pero yung mga nakakain na, pula na ang hasang. There is a difference. Tayo ba, paglabas natin ng simbahan, may nagbago ba? Dito, pinakakain tayo ng salita ng Diyos, ng banal na Eucharistia. Paglabas ba natin, kita sa mga mukha natin, busog na yan, kumain na yan. Tinipon tayo ni Jesus, pero isinusugo tayo ni Jesus. And we can only be convincing if what we receive here is lived out in our lives outside. Ipagdasal natin ang bawat isa. Alam nyo, guilty din ako no? Kuminsan kasi katatapos ko lang ng misa, no? Mainit ng ulo ko. Pero let us try our best that once we have been gathered by the Lord and we are sent, we become instruments of joy, instruments of hope, instruments of trust in the Lord. Amen.